Habang nagkakamayan po tayo, tayo po'y sasayaw. Woo! Kasama natin ang Diyos. Di ako mangangamba, di ako mababalisa. Kasama natin ang Diyos. Kasama natin ang Diyos. Kasama natin ang Diyos. Di ako malulungkot, di ako matatakot. Kasama natin ang Diyos. Dumaan man ako sa ilog, di ako malulunod. Dumaan man ako sa apoy, di ako mangangamba, di ako mababalisa. Kasama natin ang Diyos. Kasama natin ang Diyos. Woo! Di ako malulungkot. Okay. Ngayong oras po na ito, hanap po tayo ng partner natin. Maluwag po yung gitna. Adjust po tayo. Wag po natin sayangin yung pagkakataon na ito na sumayaw at magpuri sa ating Panginoon. Kekending po tayo. Iindak para sa ating Panginoon. Come on! Kasama natin ang Diyos. Di ako mababalisa. Kasama natin ang Diyos. Kasama natin ang Diyos. Di malulungkot.
Shalom! Lahat ng may DNA ng deliverance, pumalakpak na malakas kay Jesus! Yung pinakamalakas, come on, give the Lord a big hand of praise today! Hallelujah! At may mga word of God pa po na ipapahayag sa ating kalagitnaan. At yung pong ating mga books na available dyan sa likod, ito po yung Watch and Pray. Available po dyan sa likod, pakikuha po natin. Ito ay mga dinidiscuss ng ating minamahal na apostol sa ating pong programa. At yung pong School of Deliverance na manual po natin ay still available out there. Praise God. At gamit na gamit po. At eto na, sinuot ko na para, ayan, ganyan po kaganda yung ating pin. Pwede yan sa polo, sa blouse, pwede po yan sa coat, kung ano man ang suot natin, ito po yung anointed itong pin na ito. Kaya available po dyan sa likod, para souvenir po sa atin. In all of the souvenirs that we are buying, ito ang siguradong walang karga. Ito ay anointed pa. Amen? Hallelujah. Sabihin mo sa katabi mo, you are anointed. Okay, are you ready for the Word of God? Okay, hallelujah. Let us fasten our seatbelt and prepare our hearts and mind to hear once again the Word of God. At ang mag-share po sa atin ngayon ay ang Senior Pastor ng JCTD Marilao and Quezon City, Reverend Lawrence Malangin. Come on, hallelujah. Praise God. Sabi mo sa katabi mo, shalom, shalom. Amen. At magtatagalog lang po ako dahil yung ating palang speaker, yung ating visitor, napagalamang ko, nakakaintindi palang Tagalog. They understand Tagalog. Okay, at happy 20th anniversary sa lahat ng mga deliverer ng ating bansang Pilipinas all over the world. Amen? Sabi mo sa kamo, shalom, shalom. Kaya alam niyo po ba, kaya nakarating kayo dito sa imbitasyon dahil nalalalaytay sa inyong dugo, ang dugong deliverer. Amen. Sabi mo, amen. Kaya sa oras ito tayo lahat dito mayo, binigyan lang po kami ng 30 minutes, kaya may lang po ito, parang sharing lang po at paalala sa lahat po ng mga ginagamit ng Panginoon. Sino po gusto paggamit si Lord hanggang sa muling pagbabalik ni Lord? Sabi mo sa katabi mo, wala nang atrasan ito. Say amen. Okay, at buksan niyo po ang banal na kasulatan in Acts chapter 10, verse 38. Okay. Acts chapter 10, verse 38. Basahin natin lahat sabay-sabay. How God anointed Jesus of Nazareth with the Holy Spirit and with power, who went about doing good and healing all who were oppressed by the devil, for God was with him. Heavenly Father, marami pong salamat o Diyos sapagkat ang Ministry of Deliverance ay pinahayag mo sa mga merong childlike faith according to Luke chapter 10 verse 20, 21, 22. Na truly, O Lord, na ito po ay hinangad na hanapin ang mga nagsasabing sila'y marunong at may kaalaman pero hindi nila nakita. Sapat ito'y pinapahayag mo sa sino mang gusto mong pahayagan. Kaya marami pong salamat o Diyos sapagkat kami binuksan mo sa ministry na ito. And we pray, O Lord, na hanggang sa iyong muling pagbabalik ay patuloy mo kaming gamitin, Panginoon, in the ministry of healing and deliverance with signs, wonders, and miracle. In Jesus' name, and this we pray. Amen. Palakpakan natin si Lord. Okay, ang aking share po ngayon ay Jesus Christ Healing and Deliverance Anointing. Nais ko rin po magbigay po ng 3 bagay patungkol po sa anointing ng deliverance. Sabi po sa una po, the Trinity in Deliverance Anointing. Okay, the Trinity. Na dapat natin malaman na ito po ang lahi natin. Ang lahi natin ay deliverer. Sapagkat sabi dito, in Acts chapter 10 verse 38, how God, sino yung God na yon? Si Father yon. Say amen.
Si God the Father. Amen. How God anointed Jesus of Nazareth. Kaya, sino yung Jesus of Nazareth? The Son of God. With the Holy Spirit, with the Holy Ghost, the third person of God. Kaya the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen? Sabi mo, Amen. With the power who went about doing good and healing all that oppressed of the devil because God was with him. Ito po ay nais natin bigyan ng diin na ito pong ministry na ito, ang origin po nito ay walang iba kundi sa daddy natin. Na ang ating daddy, sabi natin lahat, I love you daddy. Kaya nung si Jesus nagpunta rito, lahat ng nakita niya, narinig niya, na nakikita niya sa daddy niya, iyon ang kanyang ginagawa. Say amen. At ang gusto ng daddy, kung ano yung kalooban ng Ama. Kaya nung si Jesus dumating dito, ang sabi niya, Thy kingdom come, Thy will be done here on earth as it is in heaven. Upang, kaya kung makita natin si Jesus Christ, ay hindi mapigil po sa ministry ng deliverance. Sapagkat ito po ang tinatawag na pinagagawa sa kanya ng Ama. Kaya ito pong ministry natin ito ay pinagagawa sa atin ng ating daddy sa langit. Alam niyo ba, ang ating daddy sa langit, nung nagpakilala po siya, sabi po ng Genesis 6, verse 2 and 3. God said to Moses, I am Yahweh. The Lord, I appeared to Abraham, to Isaac, to Jacob, El Shaddai, the God Almighty. But I did not reveal my name, Yahweh, to them. Kaya makita nyo rito, nagpakilala siya ng all-sufficient one, all-powerful one, El Shaddai. Sabihin natin, El Shaddai. Siya po ang daddy natin, mayaman sa lahat. Say amen. At ang sabi niya, nagpakilala ako kay Moses, ang pangalan ko ay Yahweh. Nang ibig sabihin po na yan ay the I am. At ang ibig sabihin ng Yahweh in Genesis 15 verse 3, the Lord is a warrior, His name is Yahweh. Say amen. Kaya alam niyo po ba, ang daddy natin, siya po ay si Yahweh. At sabi niya, pag tinanong, sabi ni kay Moses, pag tinanong ako kung ano pangalan ng Diyos ko, sabi mo, I am who I am. At ang ibig sabihin ng I am who I am, Yahweh, ibig sabihin niya ng Yahweh is the deliverer. Say amen. Kaya alam niyo po ba, ang daddy natin, great deliverer. Say amen. At ang nakatutuwa dyan, pagdating po sa New Testament, sa Hebrew and Aramaic name ni Jesus Christ, na sa Greek ay Jesus, ang ibig sabihin po ng name ni Jesus ay Yeshua. Pero hindi po tayo, Yeshua, ang ibig sabihin nun, Yahweh saves, Yahweh salvation. Kaya kung makita natin kung bakit si Jesus na nandito, how God the Father anointed Jesus of Nazareth with the Holy Spirit and power, at ano ginagawa niya? He healed all that oppressed of the devil. Kaya kung makita natin si Jesus, the God the Father, kaya na si Jesus nagpapakilala dito, the I am. I am the bread of life, I am the light of the world. Kaya kumbaga, nananalaytay sa kanya ang DNA na deliverer. Say amen. At ang sabi nila, He was anointed by the Holy Spirit. Kaya kung makita natin sa ministry and deliverance, present po dyan, involved ang God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. Kaya tayo pong lahat ay nag-i-involve dyan dahil po tayo lahat ay may lahi. DNA natin ay walang iba kundi God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. Amen? Sabi mo, you are anointed by our daddy. At alam niyo po ba, ang daddy natin, giver. Sabi ni Jesus, ni God, Jesus as a son, and we are the child. Sabi niya, anak, lahat ng sa akin, sa iyo. Say amen. Anak, lahat ng kapangyarihan na sa akin, ibibigay ko sa iyo. Kaya alam niyo ba, nung umakyat si Jesus sa langit, bago umakyat, sabi niya, all authority in heaven and earth is in me. Kaya alam niyo po ba, ang ibig sabihin authority, lahat ng karapatan,
Lahat ng permit, wala nang tinira kay Satanas. At lahat ng kapahintulutan na kay Jesus. Kaya God has given us the authority to heal, to cleanse the leper, to raise the dead, to cast out demon, to heal, and to give life. At ang sabi ni Jesus, freely you have received, freely give. Alam niyo ba yung authority? Ibig sabihin niyan, binigyan tayo ng karapatan. Kaya tayo lang po ang may permit na magpagaling na may sakit. Kaya ba't hindi ka kino-question ng DOH? Sapagkat ang authority natin galing sa kalangitan. Say amen! All authority, ibig sabihin ng authority, right to do. Kaya lahat tayo binigyan ng Diyos ng karapatang magpagaling, magpalaya ng demonyo, bumuhay ng patay, luminis ng ketong. Pero alam sabi ni Jesus, but wait to Jerusalem. You shall receive power when the Holy Ghost is come upon you. Yung isa is right to do, pero yung power po is ability to do. Ang ibig sabihin niyan, lahat tayo may karapatan, pero marami pong walang kapangyarihan. Kaya sabi ni Jesus, wait in Jerusalem until you endued with the power on high. Kaya ang Holy Spirit dumating sa atin para tayo puspusin at bigyan tayo ng kapangyarihan para ganapin natin lahat ng ating karapatan. Kaya praise God, kaya sa lahat ng mga deliverer, meron ka ng karapatan at meron ka pang kapangyarihan. Sino po rito may karapatan? Tingnan po ang diablo, nagtatanong, sino ka? Ano pakialam mo sa amin? Bakit? Sapagkat ang diablo naghahanap din, may karapatan ka ba? And praise God, hindi lang tayo binigyan ng karapatan, binigyan tayo ng karapatan at kapangyarihan mula sa ating Panginoon. Palakpakan natin si Lord. Say hallelujah! Kaya tandaan niyo po na tayo pong lahat ay binigyan ng Diyos ng kapangyarihan to heal and to cast out demons. Sapagkat ang pangalan din po ng ating God the Father ay walang iba kundi Jehovah Rapha. Sabi mo, Jehovah Rapha. Sabi na ilang, ang sarap naman ng buhay mo, may anak ng doktor. Sino po may anak ng doktor dito? Sino may anak na doktor? Amen. Dalawa po rito, tatlo. Pero alam niyo ba, mas mapalad din tayo lahat sapagkat may daddy tayong doktor. Say amen. Espesyalista sa lahat ng sakit at karamdaman. Pero may reseta. Ano reseta? Sundin mo ang salita ng Diyos, ahaba ang buhay mo. Uminim ka ng dugo at kumain ka ng laman ko. Parang ano yan Hindi ka mamamatay. Parang ano yata yun vampiro ba yun? Ibig sabihin, nananampalataya tayo pag inom natin ng tinatawag nananampalataya sa dugo ni Jesus at nananampalataya tayong sa mga natin ni Jesus, magaling ka na, ikaw ay pinagaling na ng Panginoon. Kaya sabi ng banal na kasulatan, si Jesus hindi po napipigilan magpalayas ng demonyo. Kaya sabi niya ng Luke 13:32, sabi mo sa asong gubat na yan, I will keep on casting out of demons, healing the people today, and tomorrow, on the third day, I will accomplish my purpose. Kaya alam niyo po ba, si Jesus narito, para tapusin po yung pinagagawa sa kanya na Ama. At yan po ay walang katapusan sapagkat yan po ang DNA po natin. Kaya sabi ni Jesus, my meat is to do the will of my Father and to finish it. Kaya sabi mo sa kapatid mo, tuloy-tuloy lang. Huwag kang titigil sa pag-move sa anointing ng deliverance and healing. Amen! Taas ang dalawang kamay na mga magpapatuloy hanggang sa dumating si Lord. We are covered by the blood of the Lamb. Our God is a warrior. His name is Yahweh. His name is Jesus in the New Testament. And by the power of the Holy Spirit, sabi ng 2 Corinthians 3:17, for where the Lord is a Spirit, where the Lord is Spirit, and when the Spirit of the Lord is, there is freedom. Sabi natin, Lord, once again, fill me again with your Holy Spirit and power in Jesus' name.
Amen. Sabi mo, Amen. Kaya ano po sabi rito, tandaan nating lahat yan. Ang ating pong, ang God the Father, Deliverer, Jesus Christ, the Deliverer, Holy Spirit, the Deliverer din. Kaya tayong lahat, ang DNA na nananalatay sa dugo natin, Deliverer. Sabi mo sa kanila mo, you are anointed, Deliverer, Healer, in Jesus' name. Say Amen. Okay, tapos na po tayo. Ang pangalawa lang, dalawa na lang. Ang sabi po rito, sa Acts 10:28, He healed all that oppress of the devil. Sabi nga natin lahat, anointing of all. Sabi mo, healing all, healing, deliverance all. Sa banal na kasulatan po, ay laging binabanggit ng Diyos yung all. Marami po nagsasabi, sana all. Sabi mo sa kanila mo, sana all. Saan mo mangyayari yan? Say amen. Kaya sabi ng banal na kasulatan, healing all that oppress of the devil. Alam niyo ba, pag ibig sabihin ng all, walang matitira. Pag sinabing all, ibig sabihin niya, nothing to be left. Kaya kapag kinasaw natin ng demon spirit, labas lahat, walang ititira. Say amen. And God has given us authority and power to do that. Sapagkat sa banal na kasulatan, yung pong anointing ni Lord, dumating ang, kasi God is accelerating anointing. Say amen. Kaya po sa deliverance po, hindi po natatapos ang ating pong pag-schooling. Habang nagtatagal for 20 years, 28 years, ay kailangan nag-accelerate yung anointing natin in the ministry of healing and deliverance. Amen? Dati po, nagpe-pray tayo. Yung mga may cancer, gumagaling. May HIV, gumagaling. Nagpray tayo sa St. Luke, yung comatose, nabubuhay, 9 na araw ng patay. Praise God, talagang walang imposible sa Panginoon. Kaya habang tumatagal, sabi nga ng Acts 4 verse 39 to 41, nung nanalangin sila, ang mga deliverer, Lord, once again, is stretched forth in hand, enable us to preach your word with boldness, through signs, and enable us to heal with signs and wonders and miracles. At alam niyo ba, na-shake, lumindol that time. Nung una silang nag-encounter, parang ano lang, ipo-ipo. Pero sumunod po, lindol. Kaya yung mga earthquake po, huwag niyong katakutan. Kakampi natin yan, amen? Sapagkat pag nandoon ang presensya ni Lord, dumilindol talaga. Pero sa Bible, sila Paul, sila Silas, lumindol, hindi nasaktan. Lalong lumaya pa. Nakalag ang mga tinikala. Say amen. Kaya God will accelerate it. At hanggang acceleration po natin, na talagang pati yung mga lahat ng sakit, walang matitira. Sapagkat siya po ang author ng all. Sapagkat sabi nga ng Bible, Christ is all and in all. Kaya kung makita natin sa Bible, nandyan po yung all power and authority, healing all manner of sickness and disease, supply all our needs, power over all our enemies, cast all your cares upon Him. Praise God. Lahat po yan all. Sapagkat gusto ni Lord na maranasan natin ang kapangyarihan ng Diyos todo-todo. Say mo amen? Sabi mo all. Kaya walang exempted na diablo at wala din pong sakit na exempted. Kaya gusto ng Diyos, tayo po mga deliverers, hindi lang tayo gumaling. Pag tayo nag-pray sa may sakit, ang may sakit ay gagaling, lahat sila gagaling, walang matitira. Say amen? Sapagkat sabi po ng Psalm 100, katulad po ng sa panahon ng Old Testament, in Acts, in Psalm 105 verse 37, He brought them out with silver and gold, and there was not one feeble person among the tribes. Nung lumabas sila sa Egypt, pinalaya ng ating God the Father, 6,000 men plus times 2 sa asawa, times 3 sa anak, mga 1.8 million. Nung lumabas po sila, sa may hambang may dugo, alam niyo ba, kahit isa, walang sakit at karamdaman. Sabi mo, amen. Sabi mo sa kanila, lahat ng sakit at karamdaman
ay aalis sa iyong katawan. Lagay ang kamay sa ulo. Walang matitirang ano yan. Kaya pag uminom kayo ng dugo, lahat ng dugo nyo nililinis. Natatanggal ang high blood, pati sa blood sugar, nalilinis ng dugo ni Jesus. Amen? Sabihin natin lahat, Lord, lahat ng sakit sa katawan na ito, walang matitira, labas lahat. Now, bunutin, lagay sa ilalim ng paa. Pag nagpa-check up ka, wala nang makikita diyang negative. Say amen. Sapagkat gusto ni Lord all. Sa kaya sabi ni Jesus, ang utos sa mga deliverer, sa Matthew chapter 10, verse 1, God has given us authority to cast out demons and heal all manner of sicknesses and diseases. Lahat pagagalingin. Kaya kapag nagkukuman tayo sa jamlo o umalis ka dyan, sabi ni Lord, lahat aalis. Walang matitira. Say amen? Sino gusto ganun anointing? Lahat tayo, tinataas ng Diyos yung anointing natin. Pag nagkuman tayo, walang matitirang sakit sa katawan, sa pamilya, sa church. Sapagkat sabi nga ng Bible, in Zion, no one say, I am sick, because we are forgiven. God forgiveth all our sins. Kaya alam niyo po ba ang pangalang ni God ay I am. Pagdating sa New Testament, I am. Sabi mo sa kanila, who are you? Sagot mo. Ano sagot mo? Ha? Ako, I am Lawrence Malangin. Ano ibig sabihin ng I am? Bago mo sabihin ang pangalan mo, binabanggit mo muna ang I am. Kasama mo ang Diyos. Say amen! Pero pag may sumagot, my name, ibig sabihin niyan, umiiwas yan sa Diyos. Pero kapag kaya bawal pong gamitin ang I am sa hindi tama. Gagamitin nyo lang yan, sasabihin nyo, I am healed, I am blessed, I am rich, I am anointed, in Jesus' name. Say amen! Okay, tayong lahat ito mayuna. And I believe, ito pong ating 28th anniversary, basta tuloy-tuloy lang. Kami po ang naranasan namin nung kami nag-deliverance. Involved kami na involved. At lagi naman kami nagpe-pray, basa ng Bible, nanonood din kami ng mga ibang anointing. Tapos, ina-apply din namin. Tapos, nagpe-pray uli, basa ng Bible. Kung ano nasa Bible, yun po ang ating pong china-challenge na mangyari sa buhay natin. Say amen? Say mo, hallelujah. Kaya sabi ng banal na kasulatan, tuloy-tuloy lang tayo. At itataas ng Diyos yung anointing natin. Hanggang sa dumating na yung anointing, makita ka lang, lumalayas na ang demonyo. Amen? Kung paano na-experience ng ating apostle, makita lang yung picture sa School of Deliverance, sumusukan na. Ganyang katindi yung anointing. Amen? Yung iba ho, nung nasa church kami sa Ginto, nasa gate pa lang ng church namin. Amen. Sumusuka na kaagad, hindi makapasok sa church. Bakit? Merong anointing. Kaya po naranasan namin ang buhay po namin na talagang lalo pang isuko sa Lord. At kaya marami po kaming karanasan na kung saan minsan pinagpe-pray namin, sino ka? Si Lucifer, Diablo, mangkukulam, ano nilagay mo dyan? Cancer. And praise God, pag kinasout, gumagaling. Amen? At ang Diyos po ang mag-reward sa atin. Kaya nung pandemic, kasi minsan meron akong revelation, sabi ni Lord, bumili ka ng ginto, yayaman ka. Sabi ko sa aking mga membro, magbilihan daw tayo ng ginto, yayaman tayo. 1.4 pa lang po ang per gramo that time. Sa revelation po yun eh. Tapos ngayon po ay 6,000, 8,000 na per gramo. Kung tayo nagbilihan, ang dami natin pera ngayon. Amen? Say amen. Sabi ko, Lord, paano ba maulit yun? Pero minsan, nagsalita ulit si Lord. Nung pandemic, sabi ni Lord, don't be unstoppable. Matthew 11 verse 12, sabi ng banal na kasulatan, sabi po sa Bible, Matthew 11 verse 12, from the time of John the Baptist until now, the kingdom of God is advancing through violent man. Alam niyo ba, Mark 16, ako po ay Mark 16 lockdown, March 17, during 2011,
21 ba yan? 19. Nag-start po ako ng Holy Spirit, Healing and Deliverance on the Air. 3 to 5, araw-araw. Ang dami pong gumagaling sa thrombosis. Through telephone. Kasi kung si Peter, merong anino, si San Pablo, may handkerchief, tayo po may telephone. Amen? Tumatawag ang London, sa dyan po sa Qatar, Dubai, Japan. Pag sinabi natin, demonyo, labas! Naglalabasan talaga. At later on, praise God, nagkaroon ng GCash. Amen? Nagkaroon ng GCash. At ang dami ho nagpapadala sa amin. Amen? Kasi kung hindi ko nakapagbili ng ginto, kahit wala pa namang ibentang ginto, gintong aral meron tayo. Amen? Say amen! Alam nyo ba, habang ako nagpe-preach ng 2 hours, habang tumatagal, sabi, ang haba naman ng preaching mo. Talagang ganun mahaba. Kasi habang mahaba, marami nagbibigay. Amen? Kung iksiyan mo yan, wala, tigil ka agad. Hindi ko alam ganun pala yun. Alam niyo ba, si Pastor Adona, sulat ng labi. Hanggang dumating sa panahon, hindi na siya magsulat kasi nga ay sumusobra na sa notebook. Amen? Kaya no, ako'y nagpatayan ng later on, nakabili po ako mo ng farm. Amen. Bukid po yun. Nakapagpatayo po kami ng mansyon, 50 square meter. Ang pangalan ng bahay, mansyon. At pinagpatayo kami ng Lord. Ano nga dyan? Ayan. Noong panahon ng pandemic, yan po ay mahigit 5 million. Sa isang taon ng aking pagla-live streaming, nabuo po yung 3rd floor. Ang baba po niyan, Royal Palace. Yung pangalawa, 2nd floor, Avalanche of Blessing Sanctuary. At yung pangatlo po ay yung Exodus 17, the Prayer Mountain, o yung tinatawag na intercessory prayer ko po pag ako'y nagdaan. Say mo, amen! Bakit ho? Sapagkat minsan, meron akong deliverance, isang babae po na may cancer, nagpa-opera. Sabi, kayo ka. Hindi na. Alam niyo ba na naginip siya? Sabi niya, magpa-pray ka kay Pastor Lawrence Malangin. Amen. Hindi kay Bishop Ted, sa akin yan. Amen. Say amen. Specific. Pero 18 years na kami hindi nakikita. No? Nakita lang kami nila. Reverend Sid, Reverend Ted, doon po sa Mindanao. 18 years ago. Pero praise God, ang sinabi ni Lord na sinabing pangalan, hindi sa kanila, sa akin pala yun. May pabor. At alam niyo ba, tumawag siya. Sabi niya, tawagan mo. Alam niyo ba, tumawag niya sa Mindanao. Nung pagtawag niya sa Mindanao, alam niyo po ba, kilala mo ba si Pastor Lawrence Malangin? Yes, magpapadeliverance ako. Kasi may cancer nga. Sabi niya, nasaan kaya sila? Sabi niya, hindi mo ba alam, nakatabi ko siya ngayon? Nagdi-deliverance kami sa Mindanao that day. Tumawag ng gabi, naginip ng gabi, kinabukasan tumawag sa Mindanao, nandun po kami, nag-i-school of deliverance. And that is a miracle of the Lord. Amen? At nung sinabi ko, magpa-deliverance ka, lumabas ang karga, demonyo ka ng cancer, demonyo ka ni Satanas, si Lucifer, si Dragon, at manghuhulam. Nung lumabas, and praise God, nung siya po'y nagbigay sa Panginoon, mahigit 3.2 million. Kaya natapos po yan. Una po sa bandang una, yung mga nagbibigay sa akin sa live streaming. Pero ngayon wala na pong gano'n nagbibigay. Amen. Pero tuloy-tuloy ang paglilingkod sa Diyos. Amen. Sapagkat sabi nga, freely you have received, freely give. Say hallelujah. Lift your hands to the Lord. Last 5 minutes. Oh, mahaba pa pala. Say amen. At alam niyo ba, walang imposible sa Lord. Tuloy-tuloy lang tayo. Sapagkat ang Diyos po ang magbibigay sa atin. Sabi nga, lahat ng ginawa natin paglilingkod sa Diyos, 100-folds here on earth now and eternal life in heaven. Kaya sabi sa mga disipulo, wag lang kayo magalak. Nakapagpapalayas ka ng demonyo, magalak kayo. Ang pangalan nyo nakasulat sa aklat ng buhay sa langit. Kaya ang diablo takot na takot sa inyo sapagkat lahi tayo. Meron tayong DNA. Ang dugong nananalaytay sa atin ay dugong deliverer. Ang ating daddy, doktor, ang ating daddy ay mayaman sa lahat. Ang ating daddy,
great deliverer, Yahweh, I am that I am. In Jesus' name. Lift your hands to the Lord. At sa oras na ito, we ask the Father to anoint us like Jesus Christ with the Holy Spirit and power so that we can do good things as we went, as we go. With the Holy Spirit, we can heal all that oppress of the devil. Nung nagkaroon po ng bangaw sa Egypt, sabi po ni Pero, Moses, sabihin mo sa Diyos mo, alisin yung langaw sa Egypt. Alam niyo po ba, nag-command si Moses. Sabi niya, langaw, bangaw, labas! Walang ititira. Alam niyo ba, walang kahit isang langaw na natira sa Egypt. Because of the authority na binigay ng Diyos sa kanya. At nung sinabi na mamamatay lahat ang hayop sa Egypt at walang mamamatay sa Israel, lahat namatay ng hayop sa Egypt. Nagpadala si Pero ng investigador. Nakita nila walang kahit isang kuting o tupa na namatay sa Israel. Sapagkat kung ano sinabi ng Diyos, iyon ang mangyayari. And we are the servant of the Lord. Lahat ng ating dideklara, katulad na sinabi ni Reverend Joey, lahat ng ating dideklara, mangyayari. Lift your hands to the Lord. Awitin natin ito. You alone. At habang tayo maawit, habang nakataas ng kamay, let the impartation of the Father, the Son, and the Holy Spirit be upon us. Let the anointing of the Holy Spirit be upon us. The anointing of all. The accelerating power and the DNA of deliverance in Jesus' name. For you, Holy Spirit, you have called me near into your cause to stay forevermore. I say yes to you with all I am, over and over again. Oh, my soul, it longs for more of you. My heart yearns for you alone. Jesus, come and hold me. Yes, God holding your hand, touching your hand, take care of you, empowering you. Hallelujah. Oh, the Father is here. The Son of God is here. The third person of God is here. Oh, Rabasakayanda lalahay. It's my heart. It's my life for you alone. Oh, my soul. Rabakasekerebo shandalala. Yes, you can speak with a new tongues now. Out of your belly will flow the rivers of living water. In the name of Jesus Christ of Nazareth. Oh, Karamasakarayan dalalahan. You're the one that I love, the one that I need, I'm Lord. Let the anointing of the Holy Spirit flow. Won't you come and touch me once more? Here's my heart, here's my life for you alone. Lift your hands to the Lord. Urabaka sekeremo shanda. Let us speak with a new tongues now.
Yes, let our belly, out of our belly will flow the rivers of living water right now. Hallelujah. Rabba sekerebo shandalala. Hallelujah. Oh, Rabba, yes, open your mouth wide. Be filled with the Holy Ghost. Be filled with the power on high. Let there be a restoration, repressing, empowerment of the Holy Ghost. Be filled in the name of Jesus. Yokorobo sandarararayanda la 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 ya. Oh, Rabasekerebo Shanda. Noong nakaraan, kinakasaw natin ng demons. Ngayon naman, papasukin natin ang gawa ng Diyos sa buhay natin. Open your mouth wide and the Lord will fill it. Yokorobo sakarababababayanda. Sige, open your mouth. Before we anoint by our apostle before the end of our session, let the anointing of the Holy Ghost, let our Father touch you right now, repress you, empower you like our Lord Jesus Christ, through the power of the Holy Spirit, in Jesus' name. Oh, Rababa Sakaramayanderere Boboshanda. Lord, I pray, walang matitirang sakit at karamdaman sa aming katawan. Nire-review ko, Lord, lahat ng sakit at karamdaman sa dugo, mula ulo hanggang paa, get it! Walang matitira in the name of Jesus Christ of Nazareth. And not only to be healed, but also give us anointing power of the Holy Ghost to heal all manner of sickness and disease. To heal all manner of sickness and disease in the name of Jesus. Oh, Karamasandere Boboshanda. Yekeremo Sondorobo Shanda Lalahain. Let the anointing of the Holy Spirit be upon you. Now, in the name of Jesus, mula sa harapan hanggang likod, let the press anointing power of the Holy Ghost fill thee right now. Be filled with the Holy Ghost. Oh, Rabba Sekerebo Shandalalahay. Yes, hallelujah. 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 Yes, as you open your mouth wide, the Spirit of the Lord will flow. He will fill thy mouth with good things, so that your strength will become like a youth in Jesus' name. Hallelujah. 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 Yes, let the power of the Holy Ghost flow. Yes, hallelujah. And last song, then sings my soul. Hallelujah. Then sings my soul, my Savior God to thee. Heavenly Father, sabi ng salita ni Lord sa araw na iyon, hindi na ako hihingi para sa inyo. Humingi kayo sa inyong daddy, sa inyong ama na nagmamahal sa inyo. At ano mang hingin nyo sa inyong ama, sa pangalan ko, sa pangalan ni Jesus, ibibigay niya sa inyo. Lord, ang anointing ng healing and deliverance, all prosperity, guidance, wisdom, protection, O Lord, ay sumaming lahat in the name of Jesus. Oy, thou art, how great thou art. Heavenly Father, sa pangalan ni Jesus at kapangyarihan ng Banal na Espiritu, nagpapasalamat kami, O Lord, sa iyong pagsama for 28 years in signs, wonders, and miracle. And now, Lord, kami muli magpapatuloy. Let there be an accelerated anointing to every one of us. From power to great power, from blessing to great blessing, from boldness to great boldness, in the name of Jesus.
Marami pong salamat. Sa araw po na ito, we receive the anointing of the Father and the Son and the Holy Spirit. In Jesus' name, and this we pray. Amen and amen. Say hallelujah! Hallelujah! Amen.